Mag-iisang oras na ako nag-iintay. Medyo madami kasi ngayon yung nagpariring. 12:15. 9:30 tayo dumating. Mga magtatatlong oras tayo nandito para mag-renew. Nakuha ko na. Ito na yung bago nating lisensya. Papel. What's up mga kabakbak? Ngayong araw sa vlog natin to ay magre-renew kasi ako ng aking driver's license kasi malapit na siyang mag-expire. And ang pagre-renew ng driver's license sa expiration date niya ay laging nakataon sa ating birthday. Ayoko naman hintayin na kung kailang expire saka ako magre-renew. So meron tayong 1 month before the expiration date pwede na tayong mag-renew. So ano nga ba yung mga kailangan para makapag-renew ng ating driver's license? At nang sa ganon ay hindi na rin kayo mahirapan or magtanong-tanong pa. So unang-unang kailangan natin email address. Bakit? Ba't kailangan ng email address? Kasi unang-una, ngayon na nasa digital world na tayo, ay kailangan meron kayong LTMS or LTO portal account. Nang sa ganon mas mabilis yung process. So sa mga hindi nakakalam kung paano gumawa ng email address, napakabilis lang naman. Una, kung wala kayong laptop or computer, pwede naman sa cellphone. Search nyo lang ang google.com.ph and syempre sign in kayo. At dahil nga wala pa kayong email address, di mag-create account kayo. Sundan nyo lang yung instruction at syempre yung mga hinihinging details para makagawa kayo ng inyong email address. Wag nyo kakalimutan yung password ng inyong email address kasi yan yung pinakamahalaga. Kalimitan kasi ngayon, ang hinihingi ay talagang email address. Kapag gagawa tayo ng account kahit saan, email address. At syempre, wag natin kakalimutan kung ano yung active na mobile number natin. Yun yung gamitin natin. Palagay na natin nakagawa ka na ng email address mo, nalagin mo na sa cellphone mo. Ngayon, ang kailangan mo naman ay gumawa ng account sa mismong LTO. Itong LTMS online portal. So, ito yung LTMS or Land Transportation Management System. So, pareha sa paggawa ng email address, kung wala ka, hindi ka makakapag-sign in, kailangan mo namang mag-register dito. Ayan, register. Click mo yung register. Terms of agreement, click mo lang yan. Tapos, kung anong hinihingi. At pagkatapos mong gumawa ng account mo sa LTMS, syempre, pupunta ka sa email address mo kasi doon nila ipapadala yung link para na sa ganon, magawa mo yung password para sa iyong LTMS account. So, once na makagawa ka na ng LTMS account mo, i-login mo na yung LTMS account mo at kailangan natin ng CDE certificate. So, una, email address. Pangalawa, LTO client ID o yung LTMS natin na account. And then, yung pangatlo, CDE certificate which is kailangan mong mag-exam sa mismong LTMS. Para makapag-start ka ng iyong CD exam at makuha mo na ang iyong CDE certificate, ay i-click mo lang tong learning and then CDE online validation exam. Click mo yan. And then dyan, start exam. Pipili ka ng English or Filipino language. At once na makapili ka na, ay start na yung exam mo. So pag nag-start ka na ng exam mo, ay kailangan maka 80% ka na tamang sagot sa lahat ng katanungan. 25 questions lang naman yan. And wala naman tong time limit. At saka kung halimbawa bumagsak ka man, pwede ka naman umulit. Pero mas magandang gawin mo na to sa bahay ninyo. At ngayon na nakapasa ako, pwede ko nang ipaprint na lang yung mismong certificate ng aking CDE exam. So kung makikita nyo, nakadalong exam ako. Pares naman pasado, 64% tsaka 80%. So ang gusto ko ay itong 80%. So ito yung ating CDE certificate na pwede na nating ipaprint. Or pwede nyo munang i-download para ma-save nyo muna sa cellphone nyo at saka nyo ipaprint sa mga shop na merong printer. Ang isa pang requirements is medical. So ang medical di naman nagagawa yan online kaya pupunta tayo mismo sa isang medical center na accredited mismo ng LTO. At syempre, wag natin kakalimutan dalhin yung ating lumang driver's license. Bago tayo pumunta ng LTO, may papakita lang ako sa inyo. And matagal nyo na rin siguro iniintay ito. Itong ating Hollyland Lark M2. Yan. Ito yung napakaliit na gamit ko noon sa Vietnam tour natin.
And sa ibang vlog, nakita nyo rin siguro na gamit-gamit ko tong napakaliit na microphone na to na nandito lang sa aking dibdib. So halos kasing laki lang to ng piso. Pakita ko sa inyo, syempre mas malaki ang 5 piso natin. Or yung 5 peso coin kaysa sa 1 peso coin. Ito yung Lark M2 na microphone. Kasing laki lang talaga siya ng piso. May timbang lamang ng 9 grams. Kung i-compare natin siya sa dati nating mga gamit na microphone, like the Lark M1 and Lark C1, halos parang pares lang siya sa casing, no? Makikita nyo, ayan yung tatlo nating mga microphone. Ito yung bago Lark M2. Mas mahaba si Lark M1 at Lark C1 na microphone compare sa ating Lark M2. Na meron siyang knob dial na pwede mong lakasan at hinaan yung volume na makikita mo, oh. At ang kagandahan mismo sa camera version na receiver na to is pwede siya sa Type-C. Like nang ginagamit natin sa ating Action 3 or Action 4, pwede yan. Ito yung Action 3 natin na pwede natin gamitin to using the USB Type-C lang. Rekta na Type-C lang yung gagamitin natin. Pakita ko sa inyo. Bumili lang kasi ako ng Type-C to Type-C na cable na maliit lang. Ilagay mo lang dito sa mismong Type-C port ng ating Holyland Lark M2 camera version receiver. And makikita nyo, merong mic indicator na gumagana yung ating Holyland Lark M2. Syempre, meron din siyang 3.5mm jack na saksakan. Kung makikita nyo, yung diferensya ng laki nitong Lark M2 sa Lark M1. So, tingnan nyo naman yung Lark M1 ang laki, oh. Lark M1 is hindi siya pwede sa Type-C. Ang Type-C nito na saksakan is for charging only. So, ito yung kahon ng combo version ng Lark M2. So, hindi ko na siya na-unbox sa inyo kasi ginamit nga natin siya sa ating Vietnam tour. At ang Lark M2 combo version is may kasamang 3 receiver. Itong pang camera natin, tapos ito pa yung dalawa which is katulad ng sa Lark C1 na itong isa is Type-C. O sa mga Type-C like iPhone 15 Type-C na kasi. And meron din siya syempre sa mga iPhone na Lightning port pa rin yung ginagamit. Ito, pang iPhone. Siguro may magtatanong sa inyo kung pwede bang gamitin ng sabay yung 3 receiver. Halimbawa, itong camera natin na receiver nakasaksak sa camera. Tapos itong sa iPhone nakasaksak sa iPhone, and then itong isa naman nakasaksak sa Android or sa DJI Action 3 natin. So hindi po siya pwede. Ang mangyayari kasi niyan, kung ano yung unang na-detect na receiver ng ating microphone na to, dun lang siya ko-connect. So ganun din yung isang microphone. Itong mga microphone na to is naka-pre-link na to sa mga receiver na kasama sa box. Kung halimbawa una siya nag-link dito sa ating camera receiver, so yung pangalawang microphone dito rin siya magli-link. Kahit na isaksak mo pa na itong mobile version receiver natin sa cellphone, doon pa siya unang magko-connect. Depende na lang kung ito ang una mong gagamitin na receiver at dito nag-connect yung mismong mga microphone. Ang mga kasama niyang accessories, itong necklace na magnet na dito natin ilalagay yung mismong wireless microphone ni Lark M2. Ito rin, dalawang magnetic clip. Kung gusto mo, nakaklip lang yung mismong microphone ni Lark M2. At syempre itong ear map wind reduction. Ayan. Kapag nga lang ito gamit mo at nilagay mo sa microphone, hindi mo nakita mismo yung LED na ilaw ng microphone. Ang kagandahan dito sa microphone na to, aesthetic. Bakit? Kasi meron siyang kasamang sticker. Oh. Pwede mong i-customize. Lalagyan mo lang dito. At syempre, di mawawala ang USB Type-C cable para sa pag-charge nitong ating charging case. Nung nagamit ko to sa Vietnam, ang ganda ng microphone niya kasi ilang beses ko na siyang nalaglag pero okay pa rin, hindi siya nagkaroon ng problema. So 4 na version meron ng Lark M2 which is itong nasa akin. Yung sinabi ko sa inyo na combo version kasama yung 2 receiver na Type-C at saka Lightning. And then yung mobile version na hati sa dalawa which is the Type-C and the Lightning. So pag pinagsama-sama mo yung 3 version na yon, ang lalabas ay itong nasa akin na combo version na kasama yung 3 receiver. So yun yung iba't ibang version nitong Holyland Lark M2. So dahil itong microphone ni Lark M2 walang saksakan ng Type-C, nakakatulad sa Lark M1 at Lark C1 na microphone na pwede mo siyang i-charge through Type-C port niya. Ito hindi, dito mo lang talaga siya i-charge sa mismong charging case. So ayan, ipakita ko na sa inyo yung Holyland Lark M2. Ayan, diretso na tayo mismo sa LTO para makapagpa-medical na tayo doon. At nang sa ganon, malaman natin kung anong ibibigay sa akin na validity ng ating license, kung 5 years or 10 years. Sana 10 years.
time check 9:30 ng umaga. At andito na tayo sa may LTO extension, sa may tabi ng Aresa mismo dito sa Pagsanhan. Kung saan dito rin ako nagpapa-renew ng rehistro ni Bisti at saka ni Mimio. Pagka magre-renew ka ng rehistro, kailangan maagang maaga ka para makaabot ka sa slot. Pero kung ganitong renewal naman ng lisensya, eh kahit medyo tanghaliin naman, okay naman siguro. Magagawa rin niya yung buong araw yung mismong renewal natin. Dumaan na rin ako kanina sa isang shop para makapag-ano na rin, makapagpa-print ng mismong CDE. Saan po? Magre-renew po ng lisensya. Parada niyo po dito. Dyan. Okay, sige. Sinasabi naman agad ng guard kung anong unang gagawin. Sabi sa akin, medical muna. Ito yung pina-print ko na CDE certificate natin. Tingnan lang natin kung tatanggapin to or baka doon pa tayo sa loob pag-examine ulit. Pero sana tanggapin na para hindi na hassle. Tanong natin sir kung saan yung medical. Sir, saan yung medical? Dito po sir. Medical po. Dyan lang. Waiting area tayo. So may pipilapan muna bago dumaretso ng medical. And may pila rin naman kasi. Medical evaluation. Okay. Pagkatapos mag-fill up ng driver's medical evaluation, diretso na dito sa mismong babayaran. Medical fee 600, blood type 100. Ito po. So yung medical dito is 600 pesos. Pero kung meron naman kayong ibang alam na medical center na accredited ng LTO na mas mura, di doon kayo magpa-medical. Kasi dito, dire-diretso na sa mismong loob. May face mask po kayong tinda. Kailangan ng face mask. Kasi yung exam, Asa? yung portal, yung exam nyo, ang dito nyo na ipapaprint sa kanila. Sa kanila. Pagka-exam Kaya nyo, doon muna. ano na po kayo, diretso print na po yun. Thank you. All goods. All goods. So after ng medical, kung meron na kayong portal exam, diretso na kayo mismo sa LTO. Ang bilis lang naman. Sa medical lang naman ang kalimitang ginagawa, kinukuha height, blood type, tsaka timbang, tapos tatanungin ka ni doc kung na-hospital ka dati or mga recent ano mo sa health mo. Pero kung wala naman, all goods na. Pagdating nga lang dun sa may pinapabasa sa mata, madaming medyo malabo. Renewal po. Ito po yung pagkatapos nito sir, saan ang pila? Diyan na po. Okay. So habang nakapila tayo, meron pa tayong pipilapan dito na applications for student, driver's license, and conductors. Siguro ito yung mga ilalagay na details para sa driver's license. And wag na wag niyong kakalimutan ang client ID ng LTMS portal account nyo. Dito na ako sa may license section, naghihintay na lang tawagin dito sa mismong cashier. Pinasa ko na yung mga requirements, 4 na papel na doon. So pupunta kayo, kailangan wag niyong kakalimutan Xerox copy ng driver's license. So habang naghihintay ako, nakita ko lang tong room na to. May free room pala para sa mga kukuha ng portal CDE certification. Ayos naman pala May free lang naman pala yung pagkuha ng CDE certificate. Dito ka mag-e-exam mismo sa LTO. Siyempre, matatagalan ka nga lang pagka magre-renew ka. Mas okay na yung sa bahay, lalo't alam nyo na kung paano kukuha ng CDE certificate. Mag-iisang oras na ako nag-iintay. Medyo madami kasi ngayon yung nagpare-renew. Habang naghihintay ako, titingnan ko yung portal, yung account ko. And meron transaction na nakalagay dito. Ayan na nakalagay. Transaction overview, open pa yung renewal ng driver's license. So meaning, malapit-lapit na siguro akong tawagin. Natawag din. Magkano po? 585. Ito po. Fingerprint po. Okay na po, ma'am. Sir, follow up na lang po kayo sa contact number namin kung available na po yung card. Okay, sige. Salamat. Yo. 12:15. 9:30 tayo dumating. Mga magtatatlong oras tayo nandito para mag-renew. Nakuha ko na. So yung lumang lisensya ko, ibinalik naman kasi ano pa naman to hanggang sa birthday ko pa yung mismong expiration. Tapos, ito na yung bago nating lisensya. Papel. So, kailangan pa natin muna ipalaminate. Temporary lang naman to. Depende naman kasi sa kung saang LTO branch or office kayo magre-renew kung available yung mismong card. Kung hindi pa available, ito muna ibibigay sa inyo. Kailangan natin lamin ito para hindi mabasa. And sana ay alam nyo na rin kung paano mag-renew sa mga mag-expire ng mismong lisensya ninyo. Alam nyo na yung step by step. So kailangan nyo muna ng Gmail account para makagawa kayo ng LTO portal account. And sa LTO portal account, doon kayo kukuha ng CDE certificate. And ipapaprint nyo yun, dadalhin nyo rito para hindi na kayo mag-e-exam mismo dito sa LTO. Tapos syempre kukuha kayo ng medical certificate, and then yun,
meron lang kayong pipill upan na form ng renewal, and then babayad kayo ng 585 pesos kung hindi pa expire yung lisensya nyo, kasi pag expire pa, meron pang karagdagan yun, 100 pesos yata kung 1 year and below, and 1 year and above is nasa 200 pesos yata yung dagdag. At after nyo mabayaran yung mismong hinihingi ay magbabiometrics kayo katulad ng ginawa ko. Nag-update ako ng fingerprints and tinanong ako kung gusto ko daw bang paltan yung picture na nandun sa lisensya ko. Sabi ko, paltan ko na ng mas maayos. At tapos, tatanungin din kayo kung okay na rin ba yung pirma ninyo. Okay na rin naman yung akin. After nun, release na. Ito na, yung ating bagong lisensya. So, validity na niya is, tingnan natin. So, ngayon ay 2024. Ang validity na ng aking lisensya is 2034 or 10 years. So, ang 10 years ay binibigay para sa mga driver's license or driver na mga walang violation. Kumbaga, hindi kayo nagkaroon ng violation, traffic violation or any violation na naka-record mismo sa inyong driver's license. Kung wala naman, bibigyan kayo ng 10 years. Pero kung halimbawa, kahit isa, meron kayong violation, 5 years lang yung ibibigay sa inyo. So, take note na wag nyo makakalimutan ng inyong LTO client ID kasi hinihingi para makita mismo yung inyong account. At doon ma-register mismo yung driver's license nyo kung updated na ba na nag-renew kayo ng inyong driver's license. Yan yung kasing nakikita kong kalimitan na nagpapatagal sa mga kumukuha ng driver's license. Yung gagawa pa sila ng LTO portal account, tapos kukuha pa sila dito mismo ng CDE certificate nila. Siyempre, wag nyo na rin kakalimutan magdala ng pasobrang budget. Katulad dito, ang medical is 600 pesos. Kung meron naman kayong alam nga na medical center na approve or accredited mismo ng LTO at mas mura, edi doon kayo magpa-medical. Ang kagandahan kasi dito sa mismong pagsanahan is nandito na lahat. Hindi ka nalalabas pagka pumasok ka. Yung nga face mask meron din sila tsaka ballpen meron din sila. Dito na bumili. Tapos nagpa-xerox ako ng driver's license, dito na rin. Kaya hindi na ako lalayo pa para gawin yung mga kulang na requirements ko. Kalaminate muna natin to at baka mawala. Pero meron naman tong kopya mismo sa account niyo sa LTO portal. Makikita nyo naman doon na kung updated na. Siya, check din muna natin kung okay na. Kung kanina naghihintay ako, tinignan ko, di ba, may pending transaction pa ako. Tapos nakikita ko pa yung driver's license ko. Ngayon nakalagay is digital ID cannot be generated. So siguro inaayos pa nila. Ayan yung transaction ko, hindi pa naka-close. Nandito pa naka-open. Ayan renewal driver's license. Siguro mamaya makikita natin na okay na to. Let's go! At least kahit na medyo tanghali na tayong dumating, alas 9:30, inatapos din natin ngayong tanghali yung ating pinunta. Yung process kung gaano kayo katagal matatapos sa pagre-renew, nakadepende rin naman sa kung gaano karami kayong sabay-sabay na nagre-renew. Ayun, ang dami ko kasing kasabay kaya inabot siguro ako ng 3 oras. Pero kung hindi naman ganun kadami, aabutin lang naman ako ng mga 2 hours, mga ganun. Kasi once na natawag na, sunod-sunod na hanggang sa releasing na yun. Dire-diretso na. Woo! Thank you Lord! 10 years! Matagal-tagal yon. May 10 taon tayo para sa ating adventures. Sana naman sa 10 taon na yon, naandyan pa rin kayo at sumusuporta sa akin. So paano? Hanggang dito na lang muna ulit. At kita-kits tayo sa susunod na vlog. May biyahe tayo. May pupuntahan tayo at meron tayong mission. Okay, ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa!